Disclaimer: ang kwentong ito ay isang kathang-isip na inspirasyon mula sa mga alamat, pamahiin, at kwentong bayan tungkol sa mga aswang at kababalaghan sa mga liblib na lugar ng Pilipinas. Layo nitong magbigay aliw, misteryo, at aral. Anumang pagkakahawig sa tunay na pangalan, pangyayari, o lugar ay hindi sinasadya. Sa liblib na bahagi ng Barangay Mapanglao, sa paanan ng isang malawak at masukal na gubat, nakatira ang mag-amang sina Tatay Cardo at ang kanyang tanging anak na si Nico, 16 na taong gulang. Ang lugar nila ay malayo sa kabihasnan, walang kuryente, mahina ang signal, at ang tanging tunog tuwing gabi ay ang huni ng kuliglig, kaluskos ng mga dahon, at minsan, misteryosong yabag na hindi nila malaman kung tao o hayop. Ngunit sa kabila ng lahat, doon sila naninirahan dahil iyon ang lupang minana ni Cardo mula sa kanyang mga ninuno. Bilang magsasaka, araw-araw ay maagang bumabangon si Cardo upang alagaan ang palay at gulay na siyang pangunahing pinagkukunan nila ng kabuhayan. Si Nico naman, bagamat bata pa, ay marunong nang tumulong sa bukid, pagbubungkal ng lupa, pagdidilig, pag-aani, at pag-aalaga ng kanilang ilang alagang manok at kambing. Simula nang pumanaw ang ina ni Nico dahil sa matinding sakit, sila na lang dalawa ang magkasama sa buhay. Dahil dito, mas naging protektibo si Cardo sa anak, habang si Nico naman ay mas naging masipag at responsable para hindi mahirapan ang ama. Tahimik ang buhay nila, ngunit may kakaibang presensya silang palaging nararamdaman, lalo na tuwing sumasapit ang hating gabi. May mga pagkakataong nagigising si Nico dahil tila may naglalakad sa labas ng kanilang kubo. Minsan, parang may malalalim na hina na parang hayop pero masyadong malaki para sa karaniwang mabangis na nilalang. Ngunit dahil sanay na ang mag-ama sa mga kwento ng matatanda tungkol sa mga engkanto, tikbalang, at aswang sa kanilang lugar, hindi na nila ito masyadong iniisip. Sa baryo, kilala si Cardo bilang mabait ngunit tahimik. Marami ang humahanga sa pagiging matatag niya bilang ama, lalo na't hindi niya iniwan ang lupain, kahit maraming beses na siyang inalok na ibenta ito ng ilang negosyanteng dayo. Ayon sa kanya, ito ang iniwan ng ama ko at dito rin ako mamamatay. Ngunit sa likod ng matigas niyang paninindigan ay ang hindi niya pagsasabi ng totoo, may nararamdaman siyang panganib na hindi niya maipaliwanag, at tila may umaaligid sa kanila mula pa noong mamatay ang asawa niya. Hindi rin alam ni Cardo na may isang nilalang na palaging nagmamasid sa kanila. Isang nilalang na hindi kaaway sa halip tagabantay. At siya ang magiging dahilan kung bakit magbabago ang takbo ng buhay ng mag-ama. Magsisimula ang lahat isang gabing tila mas madilim kaysa sa karaniwan. Habang mahimbing na natutulog si Tatay Cardo, si Nico ay muling nagising sa kakaibang ingay mula sa labas ng kanilang kubo. Hindi ito basta kaluskos, tila may humahagod sa lupa, mabigat at mabagal, na para bang may nilalang na paika-ikang naglalakad. Naramdaman agad ni Nico ang malamig na hangin na dumaan sa maliit na siwang ng bintana, dala ang amoy ng basang lupa at bulok na kahoy. Tumayo siya, dahan-dahang lumapit sa bintana, at sinilip ang paligid. Sa dilim, may aninong gumagalaw. Sa unay akala niya'y malaking aso, ngunit nang tumapat ito sa liwanag ng buwan mula sa puwang ng ulap, nakita niyang hindi iyon hayop na alam niya. Mabilis na kumabog ang dibdib niya. Ang nilalang ay payat ngunit mahaba ang mga braso, may matatalas na kuko, at tila mas mataas kaysa sa normal na tao. Ang mga mata nito ay kumikislap na parang nag-aapoy na dilaw. Napatras si Nico, halos mapaupo sa takot, ngunit hindi siya nakapagsigaw. Sa halip, tumigil ang nilalang at tila tumingin sa mismong direksyon niya, sa mismong mata niya. Ngunit ang nakakagulat ay hindi ito umabante. Huminga ito ng malalim, parang hinihigop ang hangin, at tumalikod, sabay takbo palayo sa kabubatan gamit ang hindi pangkaraniwang bilis. Kinabukasan, sinabi ni Nico kay Tatay Cardo ang nakita niya. Ngunit sa halip na maniwala, sinabihan lamang siya ng ama na huwag lumabas tuwing gabi at huwag masyadong magpadala sa imahinasyon. Marami talagang hayop dito sa gubat. Sanay na tayo dyan, sabi ni Cardo, ngunit hindi niya kayang itago ang bahagyang pag-aalala sa mukha. Maging siya kasi, ilang beses na ring nakarinig ng mga panyapak sa gabi, ngunit lagi niya itong binabaliwala. Ngunit hindi iyon ang huling pagkakataong makikita ni Nico ang nilalang. Sumunod na gabi, habang may ginagawa sila sa bukid, napansin niyang muli ang parehong presensya mula sa kakahuyan. Pakiramdam niya ay may bantay, may matang nakatutok sa bawat galaw nila. Ngunit sa halip na magdulot ng panganib, may kakaibang seguridad siyang nararamdaman, parang hindi siya tinutugis, kundi binabantayan. At isang gabi, isang napakalakas na sigaw mula sa gubat ang gumising sa buong baryo.
Hindi iyon sigaw ng tao, hindi rin ng hayop. Isang sigaw na magmamarka ng simula ng mas malalim na kababalaghan na mag-ugnay sa mag-ama at sa nilalang na iyon. Makalipas ang gabing may malakas na sigaw mula sa gubat, naging alerto ang buong baryo. Ngunit para kay Nico, ang takot ay napalitan ng mas malalim na pag-uusyoso. Iba ang pakiramdam niya, hindi iyon sigaw ng nilalang na nais manakit. Para bang may nilalang na nasasaktan o nagtatanggol ng sarili laban sa mas masahol pang kaaway. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang koneksyon siyang nararamdaman sa nilalang na ilang beses niya nang nasisilip sa dilim. Isang hapon, habang nag-igib si Nico sa ilog, napansin niya ang sunod-sunod na bakas ng yapak sa putikan. Hindi ito yapak ng tao, hindi rin paa ng hayop na kilala niya. Mahahaba ang bakas at may 3 matutulis na marka sa hulihan na tila mga kuko. Sinundan niya ang mga bakas, kahit nag-aalangan, hanggang makarating siya sa isang bahagi ng gubat na hindi niya pa napapasok. Tahimik doon, halos nakabibingi ang katahimikan. Sa gitna ng mga puno, nakakita siya ng isang babae, hubog tao, ngunit halatang may sugat-sugat na balat, maputla, at kakaiba ang anyo. Ang buhok nito ay mahaba at gusot, at ang likod ay may bakas na parang hinampas ng matulis na bato. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang mga mata nito, dilaw, ngunit hindi na tulad noong gabing napanood niya ito sa dilim. Ngayon, may halong pagod, sakit, at takot. Napaatras si Nico, handang tumakbo, pero nagtama ang kanilang paningin at doon niya naramdaman na hindi ito kaaway. Hindi siya gumagalaw para umatake, sa halip ay halos hindi makatayo sa panghihina. Nang dahan-dahan siyang umatras, bigla siyang nakarinig ng pag-ungol mula sa likod ng mga puno. Isang malaking nilalang, halos kasing laki ng kalabaw, ang dahan-dahang lumalapit sa babae. Mabalahibo ito, may mapupulang mata at mukhang handang umatake. Sa takot at pagkabigla, nakahawak si Nico sa isang kahoy at sinubukan itong ihagis para mailihis ang atensyon ng halimaw. Tumingin ang babae sa kanya, at sa isang iglap, nagbago ang itsura nito, humugot siya ng lakas. Sa mabilis na galaw, tinalo nito ang malaking nilalang at nakipaglaban kahit sugatan. Sa huli, tumakbo ang halimaw palayo at napahandusay ang babae. Lumapit si Nico, nanginginig pero hindi niya maiwasang tulungan ito. At bago ito tuluyang mawalan ng malay, bumulong ito ng paimpit, "Hindi ako kaaway, binabantayan ko kayo." Sa unang pagkakataon, natanto ni Nico, ang nilalang na nakikita niya ay hindi simpleng aswang. Isa itong tagapagtanggol. Pagkatapos ng araw na nakita ni Nico ang babae, ang aswang na nagligtas sa kanya, hindi na naging pareho ang pakiramdam niya sa paligid. Parang mas mabigat ang hangin tuwing hapon, mas mabilis dumilim, at madalas ay may ingay sa kakahuyan na tila nagsasabing may parating na panganib. Hindi niya ito agad sinabi kay Tatay Cardo dahil baka hindi siya paniwalaan. Ngunit isang gabi, nang sila ay nakaupo sa harap ng maliit na apoy, biglang may mabigat na tunog na gumalaw sa gilid ng kanilang bakuran, parang grupo ng mga nilalang, hindi isang hayop. Napakunot ang noo ni Cardo. Hindi yan normal, bulong niya. Ngunit kinabukasan, mas lumala ang mga senyales. May mga hayop sa baryo ang biglang naglaho. Ang bakod ng ilang magsasaka ay napigtas, at ang sagingan ng kapitbahay ay natapakan ng tila napakalaking paa. Nag-usap-usap ang mga matatanda sa baryo at narinig ni Nico ang usapan, hindi yan engkanto. Mandurukot yan at hindi tao ang sinusundo nila ngayon. Ang mandurukot ay kilalang nilalang na kumukuha ng mga tao, lalo na bata o mahihina, kapalit ng kanilang sariling lakas. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba. Ang bakas nila ay mas malaki, mas malalim. Para bang may ibang nilalang na kasama nila, mas malakas kaysa sa karaniwan. Habang nag-aalala ang buong baryo, si Nico naman ay may alam na hindi nila alam. Nang gabing matapos niyang makita ang aswang na babae, parang naramdaman niya ang isang hindi nakikitang harang sa paligid ng kanilang kubo, parang may nagbabantay. Ngunit sa tuwing lalapit ang presensyang iyon, may iba ring nakikisabay, maliliit na yabag, mabibigat na hinga, at mga bulong mula sa lupa. Isang araw, habang nag-igib siya, bigla siyang nadulas sa mabatong bahagi ng ilog. Muntik na siyang mahulog sa malalim na parte, ngunit biglang lumitaw ang 3 munting nilalang, kulay lupa ang balat, nakayuko, may malalaking ulo at nanlilisik na mata. Hindi ito mga duwende. Masama ang tingin nila, parang ayaw siyang umalis sa parte ng kagubatan na iyon. Nagtakbo si Nico pauwi at doon niya ikinuwento kay Tatay Cardo ang lahat. Nagulat ang ama. "Nuno iyon," sabi niya, "pero kung bakit sila hostile, yan ang hindi ko alam."
Kinagabihan, habang natutulog ang mag-ama, may marahang kaluskos sa paligid. Sumilip si Nico sa bintana, at doon niya nakita ang nakakatindig balahibong tanawin, mula sa gubat, paparating ang mga mandurukot, at nakapaligid sa kanila ang mga nuno, tila may isang misyon, ang lapitan ang lupang kinaroroonan nila. At mula sa likod ng dilim, may dalawang matang dilaw na tumingin sa kubo nila. Bumalik na ang kanilang tagapagtanggol pero mukhang hindi sapat ang lakas nito sa paparating na banta. Matapos ang ilang gabi ng kakaibang pangyayari, nagkaroon ng pagkakataon si Nico na makausap muli ang aswang na babae na ngayon ay kilala na niya bilang Lyra. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naglatag siya ng tanong, bakit siya binabantayan ng isang nilalang na dapat ay takot o kaaway ng tao? Bakit siya lumiligtas sa mag-ama mula sa panganib na dulot ng ibang nilalang? Tumigil si Lyra, tila nag-aalangan, bago nagsalita ng mabagal at mahinahon, hindi ako palaging ganito. Noon, ako'y isang tao rin. Lumabas sa kwento ni Lyra ang kanyang nakaraan, isang dalagang naninirahan sa baryo, kilala sa kabaitan at galing sa pangangalaga ng hayop. Ngunit isang gabi, dahil sa inggit at kasamaan ng ibang tao sa kanilang baryo, siya ay isinumpa ng isang matandang mangkukulam. Ang sumpa ay nagbago sa kanya, nagbigay ng kakaibang lakas at anyong nilalang na tinatawag ng mga matatanda bilang aswang. Ngunit sa kabila ng sumpa, nanatili ang kanyang kabutihan. Hindi siya mananakit sa inosenteng tao. Sa halip, nanatili siyang tagapagtanggol, lalo na sa mga inosenteng nabubuhay sa panganib. Ipinaliwanag ni Lyra kay Nico na ang lupa na tinitirhan ng mag-ama ay mahalaga, hindi lamang para sa bukid at kabuhayan, kundi para sa balanse ng kabubatan. Ang mga mandurukot at nuno na sumalakay ay hindi lamang nagnanais ng kayamanan o pagkain. Nais nilang sirain ang lupang iyon dahil naglalaman ito ng sinaunang enerhiya na naglilimita sa kapangyarihan ng madilim na nilalang sa paligid. Ipinakita rin ni Lyra kung paano siya nagtatanggol, gamit ang kanyang bilis, mga kuko, at kakaibang lakas na hindi maabot ng normal na nilalang, nakakatulong siya upang maprotektahan ang mag-ama at ang kanilang kabuhayan. Ngunit may hangganan ang kanyang kapangyarihan, kaya't kailangan ang tulong ni Nico at ng ama sa pagtatanggol. Hindi sapat ang kapangyarihan ko laban sa lahat ng ito. Kailangan din ang tapang ng mga taong mahal ko, paliwanag niya. Dito rin natutunan ni Nico ang halaga ng tiwala. Ang mag-ama at si Lyra ay may isang layunin, protektahan ang lupain at ang buhay ng bawat isa. Hindi lamang ito laban sa kakilakilabot na nilalang, kundi laban sa kasamaan at kasakiman ng sinumang nais sirain ang natural na balanse ng kanilang mundo. Ang lihim ni Lyra ay nagbukas ng bagong pananaw kay Nico. Ang aswang na iniwasan ng marami ay maaaring maging tagapagtanggol, at ang mga nilalang na nakikita nating kaaway ay minsan, ay may mas malalim na dahilan para sa kanilang kilos. Dumating ang gabi na hindi na lamang nagmumula sa mga senyales at pangamba. Ang kagubatan sa paligid ng bukid ng mag-ama ay nagkaroon ng kakaibang buhay, isang digmaan na matagal nang hinihintay. Ang mga mandurukot, kasabay ng mga nuno at iba pang madidilim na nilalang, ay dumating ng sabay-sabay. Ang kanilang layunin, sakupin ang lupang pinoprotektahan ng mag-ama at sirain ang lahat ng humaharang sa kanila. Si Nico at Tatay Cardo, sa tulong ni Lyra, ay naghanda. Kahit kulang sa armas at lakas, alam nilang ang tagumpay ay nakasalalay sa talino, tapang, at tiwala sa isa't isa. Nagsindi sila ng apoy sa paligid ng bukid upang ilihis ang atensyon ng mga nilalang at gamitin ang liwanag bilang depensa. Si Lyra naman, sa kanyang kakaibang lakas at bilis, ay nagpaikot-ikot sa gitna ng kabubatan, tinataboy ang mga halimaw bago sila makarating sa bahay. Ang labanan ay puno ng tensyon. Maraming beses ay muntik nang masaktan si Nico, subalit bawat pagkakataon ay may pakiramdam ng gabay at proteksyon mula kay Lyra. Nakita niya ang kapangyarihan ng aswang, ang bilis ng galaw, mga kuko na kayang lumikha ng sugat, at kakaibang pakiramdam ng presensya na nakakapigil sa mga kaaway. Ngunit hindi lahat ay kontrolado. Ang ilang nilalang ay pumasok sa paligid ng kanilang bukid, tumatakas ang mga alagang hayop, at nasisira ang ilan sa mga tanim. Sa gitna ng kaguluhan, natutunan ng mag-ama ang tunay na diwa ng pakikipagtulungan. Si Tatay Cardo, kahit lumana at pagod, ay gumamit ng kanyang karanasan sa pag-alaga sa lupa at sa bukid upang makahanap ng mga posisyon na ligtas para kay Nico at kay Lyra. Si Nico, sa kabataan at tapang, ay naglakas loob na harapin ang ilan sa mga mandurukot, ginagabay ng mga galaw ni Lyra. Ang kanilang koordinasyon ay nagsilbing tulay sa pagitan ng tao at aswang, isang kombinasyon na bihirang makita sa parehong mundo.
Matapos ang maraming oras ng labanan, napahina ang mga kaaway. Ang ilan ay tumakas, ang ilan ay sugatan. Ngunit may mga hindi nakaligtas, ang ilan sa kanila ay naging babala sa mga susunod na darating na panganib. Bagamat pagod at sugatan, nanatiling matatag ang mag-ama. Naroon si Lyra, nakatayo sa tabi nila, matay nagliliwanag sa tagumpay ngunit may halong pangamba. Alam niyang darating ang mas matinding panganib sa hinaharap, at ang pagprotekta sa mag-ama ay hindi natatapos sa isang gabi lamang. Ang digmaan sa kagubatan ay nagpatunay na kahit ang mga nilalang na kinatatakutan ng marami ay maaaring maging tagapagtanggol. At ang tapang ng tao, kapag pinagsama sa kakaibang kapangyarihan ng isang aswang, ay maaaring magbukas ng bagong kabanata sa pakikipaglaban para sa buhay at lupang minamahal. Matapos ang matinding labanan sa kagubatan, nagkaroon ng katahimikan sa paligid ng bukid. Ngunit ang katahimikan ay may dalang pagbabago, isang pagkakataon para sa pagpapatawad at paghilom. Si Lyra, ang aswang na matagal nang isinumpa, ay nakaramdam ng kakaibang lakas na bumabalik sa kanyang katawan. Sa mga nakalipas na taon, ang sumpa ay nagdikta ng kanyang anyo at kilos, ngunit dahil sa tapang, kabutihan, at tiwala na ipinakita ng mag-ama, unti-unti itong naglalaho. Isang gabi, habang nakaupo sa gilid ng ilog, ipinaliwanag ni Lyra kay Nico ang buong proseso ng kanyang pagbabagong muli. Ang sumpa ay hindi mawawala agad. Kailangan ko ring matutunan muli ang tiwala sa sarili at sa mga tao. Ngunit dahil sa inyo, may pag-asa akong maging tao muli, sabi niya. Tumulo ang luha ni Nico habang pinapakinggan ang kanyang tagapagtanggol. Para sa bata, ang Lyra ay hindi lamang isang nilalang nakakaiba, siya ay kaibigan, gabay, at naging bahagi ng kanilang pamilya. Hindi lamang si Lyra ang nakinabang sa pagbabago. Ang mag-ama, na matagal nang nabuhay sa takot at pangamba, ay natutong makita ang kabutihan kahit sa nilalang na iba sa kanila. Si Tatay Cardo, sa kanyang karanasan sa buhay, ay natutong magpatawad, hindi lamang sa Lyra kundi pati sa mga nilalang na dati niyang kinatatakutan. Napagtanto nila na ang takot ay hindi palaging tama at na ang pagkakaiba ay hindi dapat maging dahilan ng panghuhusga. Sa pamamagitan ng tiwala at pagmamahalan, unti-unting nagbukas ang puso ng bawat isa. Ang baryo, na noon ay puno ng hiya at takot sa mga kababalaghan, ay natutong tanggapin ang presensya ni Lyra bilang tagapagtanggol. Ang mag-ama ay hindi na lamang basta magsasaka, sila ay naging simbolo ng tapang, determinasyon, at pagkakaibigan sa pagitan ng tao at nilalang. Sa kabila ng pagbabalik ni Lyra sa kanyang tunay na anyo, nanatili siyang bantay ng mag-ama. Ngunit ang relasyon nila ngayon ay mas malapit, isang pagkakaibigan na may pundasyon sa tiwala, sakripisyo, at kabutihan. Ang mga nakalipas na gabi ng takot at panganib ay nag-iwan ng aral, ang kapangyarihan ng kabutihan, kahit sa gitna ng kasamaan, ay nagdudulot ng pagbabago at pag-asa. Ang pagbabago ay hindi lamang pisikal. Ito ay paghilom ng sugat, pagbabalik ng tiwala, at pagbubukas ng puso para sa mga bagong simula. Ang sumpa ay unti-unting nawawala, ngunit ang alaala ng laban at pagkakaibigan ay mananatili magpakailanman, nagsilbing gabay sa hinaharap ng mag-ama at ng kanilang tagapagtanggol. Matapos ang mga gabi ng labanan, takot, at pagbabago, ang buhay ng mag-amang sina Tatay Cardo at Nico ay unti-unting bumalik sa normal, ngunit hindi na tulad ng dati. Ang bukid ay muling nabuhay, ang mga tanim ay lumago, at ang paligid ay tahimik, ngunit may kakaibang presensya na palaging naroroon, ang presensya ni Lyra, ang aswang na kanilang tagapagtanggol. Bagamat siya ay bumalik sa kanyang tunay na anyo, hindi na siya nakatago sa dilim. Ang baryo, kahit hindi lahat ay nakakaalam ng kanyang kabutihan, ay unti-unting natutong tanggapin ang misteryong bumabalot sa kabubatan. Para kay Nico, ang natutunan niya sa lahat ng pangyayari ay higit pa sa takot at panganib. Natutunan niya ang kahalagahan ng tapang, tiwala, at pakikipagtulungan sa kabila ng pagkakaiba. Natutunan niyang ang mga nilalang na dati niyang kinatatakutan ay maaaring maging kaibigan at tagapagtanggol. Ang kanyang puso ay lumawak, hindi lamang para sa kanyang ama, kundi para sa buong baryo at sa mga nilalang na may kakaibang anyo. Si Tatay Cardo, sa kanyang karanasan, ay natutong pahalagahan ang pamana ng kanilang pamilya, hindi lamang ang lupain at kabuhayan, kundi ang mga aral na iniwan ng kanilang pakikipaglaban. Ang tunay na pamana ay hindi nasusukat sa material na bagay kundi sa lakas ng loob, pagmamahalan, at kabutihan na naipasa sa susunod na henerasyon. Alam niyang sa bawat henerasyon, may tagapagbantay na laging nakamasid, handang protektahan ang kanilang pamilya at lupa.
Sa huli, si Lyra ay nanatili sa tabi nila hindi bilang takot o sumpa, kundi bilang lihim na proteksyon. Sa tuwing may panganib na paparating, ang kanyang presensya ay nararamdaman, ngunit hindi nakikita ng karamihan. Siya ang gabay sa dilim, ang tagapagtanggol na hindi kailanman naghihintay ng kapalit. Ang baryo ay tahimik at mas ligtas, at ang mag-ama ay may kapanatagan na alam nilang sa bawat panganib, may kasama silang hindi nakikitang kaalyado. Ang kwento ng mag-ama at ng kanilang tagapagtanggol ay naging alamat sa baryo, isang kwento ng kabutihan, tapang, at misteryo. Isang paalala na ang pagkakaiba ay hindi dapat ikatakot, at na kahit sa mga nilalang na kinatatakutan ng marami, maaaring may kabutihang nakatago. Ang pamana ay hindi lamang lupa at bukid, ito ay ang aral na nag-ugnay sa tao at nilalang sa isang mas mataas na layunin, ang protektahan ng buhay, pamilya, at kalikasan. Sa pagtatapos ng kwento, malinaw na ang mag-ama ay hindi nag-iisa. Sa bawat gabi, sa bawat yapak sa dilim, at sa bawat huni ng kabubatan, naroroon si Lyra, lihim ngunit mapag-alaga, simbolo ng kabutihan at proteksyon na mananatili magpakailanman. Isa.